Magandang umaga, mga kapatid. Ikinalulugod po namin ang inyong pakikibahagi sa banal na Eucharistia. Ngayon ay ika-4 na linggo sa karaniwang panahon. Ang mamumula sa ating pagdiriwang ngayong umaga ay si Reverendo Monsignor Sabino Beco. Magsitayo po tayo. Dito sa banal na Eucharistia, tayo dumudulog sa hapag ng pag-ibig. Kaya gawin po natin ito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At rin. Ang sumati ng Panginoon, ang maging kaisa, katiwa ng Panginoon. Iyan ang kaligtasan na ating pinag-uusapan. At kung paano nung tayo binyagan, doon tayo unang nakaisa ng Diyos, noon unang sumaati ng Panginoon, noon tayo naging mga kasambahay, mga ampong anak. Ito ang gusto natin sariwain sa unang pagtitipon natin na ito sa araw ng Panginoon. Kaya mga binigilid, ating ngayong dasalin, Amang makapangyarihan, ipahayag mo ikaw ay kapiling ng iyong sambayanan. Ngayong binubilita namin ang iyong paglikha na talagang kahanga-hanga.
na kami naging kasapi ng bagong sanglilikha nang kami buhusan ng tubig. Kaya't paspasan mo po itong tubig na amin ngayong gagamitin upang sa pamamagitan nito muling ipahayag ang aming pananampalataya at ang aming pag-asa na sa iyo nagmula ang aming buhay. At kasama po ng tubig, hugasan mo, pawilin mo sana lahat naming pagkakasala. Ito'y hinihiling namin sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Ngayon po, aawitin ng Panginoon ang paghingi ng awa sa Panginoon, samantalang tinatanggap natin ang bisig ng tubig ng buhay at kabanal. Tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sana ang lahat nating mga kasalanan at tayo'y patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Duwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin.
Ibinangon mo po sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ibagalaw mo sa amin ang banal na kagalakan upang kami sinatip mo sa kalitinan ay magkamit ng iyong likayang walang katapusan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Magalak ang lahat, magalak kayo dahil sa Jerusalem. Ang lahat sa inyo na may pagmamahal, wagas ang pag-ibig. Kayo'y makigalak at makipagsaya, lahat kayong tumangis para sa Kanya. Tatamasahin ninyo ang kasaganaan niya tulad ng sanggol sa dibdib ng Kanyang anak. Sabi pa ng Panginoon, padadalhan kita ng walang katapusang pag-unlad. Ang kayamanan ng ibang bansa ay dadaloy sa iyong tila agos ng ilog. Ang makakatulad mong isang sanggol na buong pagmamahal na inaaruga ng kanyang ina. Aalimin kita sa Jerusalem, tulad ng pag-aliw ng ina sa kanyang anak. Ikaw ay magagalak pag nakita mo ang lahat ng ito. Ikaw ay lalakas at lulusog. Sa gayon, malalaman mo, akong Panginoon ang kumakalinga sa mga tumatalima sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaya naman tayo'y naglalakad
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, ang krus lamang ng ating Panginoong Jesucristo ang siya kong ipinagmamahuli. Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang krus, ang sanlibutan ay patay na para sa akin at ako'y patay na para sa sanlibutan. Hindi mahalaga kung tuliman o hindi ang isang tao. Ang mahalaga ay ang pagiging bago nila lang. Sa lahat ng namumuhay ayon sa tuntunin ito at sa mga nanatiling tapat sa bayan ng Diyos, naway sumakanila ang kapayapaan at pagpapala ng Diyos. Kaya mula ngayon, huwag nang dagdagan ni naman ang aking tiisin. Sapat na ang mga pilat ko para makilala ang ako'y alipin ni Jesus. Mga kapatid, sumain niyo nawang lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na. Alleluia, 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 Alleluia. Kapayapaan ni Kristo at salita niyang totoo, naway manahay sa inyo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutuluhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukiling. Humayo kayo. Sinusundo kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lubutin, supot o payapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makapagbatian kaninuman. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sasa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kainin ninyo't inumin ang anumang idulot sa inyo, sa bagat ng manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon, sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ngunit sa alinmang bayan hindi tumanggap sa inyo, lumabas kayo sa kanilang lansangan at sabihin ninyo, pati ang alikabok dito na dumikit sa aming mga paa ay ipinapagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyong malapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang kaparusahan ng mga tao sa bayang iyon kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma.
Bumalik na tuwang-tuwa ang 72. Panginoon, sabi nila, kahit po mga demonyo ay sumusunod kapag inutusan namin sa ngalan ninyo. Sumagot si Jesus, nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit, parang kidlat. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan tumapak sa mga ahas at mga alakdan at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Walang makapipinsala sa inyo. Gayunman, magalak kayo, hindi dahil sa sugo sa inyong masasamang espiritu, kundi dahil sa nakakala sa langit ang pangalan ninyo. Mga ginigiliw ang mabuting balita ng Panginoon. Lupuin na namin, Panginoon. Magsipo po tayo. Sa unang pagbasa, narinig natin, sinabi ng propeta, magalak kayo. Bakit? Sapagkat lahat ng nagdusa na sa bayan ng Israel, kalooban ng Diyos, nabigyan naman ng kaginawaan. Sinabi sa Salmo, isigaw ang galak. Bakit? Sapagkat tayo'y nilalang at binigyan ng buhay. Ngunit sa Ebanghelyo, sinabi ni Jesus, magalak daw tayo. Hindi sapagkat tayo'y mayroong kanya-kanyang galing, kaya nating patakbuhin ang demonyo. Ang sabi ni Andainan, magalak kayo sapagkat ang inyong pangalan ay nakatala sa langit. Alalaw baga, kung sa lumang tipan kagalakan dalaman ng paghihirap na dinanas na. Kung sa salmista kagalakan dala ng katotohanan tayo'y nabubuhay at binigyan ng buhay ng lumalang. Sa Ebanghelyo ni Kristo, ang kagalakan ay sapagkat tayo ay mga kumilos at isinagawa ang kanyang mga habilin. Tayo'y naging kanyang mga kasangga, tayo'y kanyang naging mga instrumento, kaipala, tayo'y kanyang mga alagad sa pagkakalat ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Iyon ang napakahalaga, mga kababayan ko, na ating isaisip. Ang sumampalataya ay hindi para sa sarili lamang. Walang buhay na para sa sarili lamang. Wala sino man sa atin na sa kanyang sarili ay naroon. Kaya ka lang nariyan ay sapagat may magulang ka. Kaya ka lamang natuto sapagat may nagturo sa iyo. Kaya ka lamang umulat. Kaya ka lamang nakarating kung saan ka naroon ay sapagat may ibang tao na itinalaga ang Diyos para sa iyo. Kung kaya't ikaw naman sa sarili mo, naging para ka kanino? Sa sarili mo lamang? Ikaw ba'y nabubuhay para sa sarili lamang? Sino ang maunang katuwang ni Jesus ng Panginoong Diyos? Sino yung nagtataguyod sa paglalang? Ano nga tayo nagagalak? Kayong mga magulang. Doon sa mga tahanan, matatagpuan ang mga unang alagad. Sapagkat ang nagbigay ng buhay na magulang, sila rin ang nagmumulat sa isinilang. Sila ang unang bumibigkas sa pangalang Diyos. Sila ang pinanggalingan ng unang panalangin. Sila ang nagturo ng tama alinsunod sa Ebanghelyo. Tanong, totoo ba? Iyon sana. Ngunit may mga magulang kaya na hindi na makuhang ang mga binigyan ng buhay ay bigyan din naman ng diwa. Kaya nga madalas sabihin, ang tahanan ng pamilya ang pinakamahalagang sangka na bumubuo sa alinmang lipunan. Sapagat bawat mamamayan sa tahanan nagmula, sa tahanan lumaki, sa tahanan nagkaisip, sa tahanan dumampot at nakapulot ng diwa at uri ng pagkatao. Kaya ang isa sa pinakamahalaga, alanman saan man
anumang lahi, anumang sibilisasyon, ay ang mga magulang. Karagdagan nga sa mga magulang, mga ginigilig ko, ay ang ating mga namumuno sa lipunan, sa Santa Iglesia, sa mga samahan. Sila din ay kasangkapan ng Diyos. Sabihin pa'y lahat tayo ay isinilang at itinalaga na maging hindi para sa sarili lamang, kung hindi para sa iba, para sa kapwa. Kaya nga yung 72 pinili, ito ko'y hindi isang bilang na hanggang doon lamang. Ito'y isang simbolo, ito'y isang tanda na hindi sapat yung 12, hindi sapat si Kristo mismo. Kailangan pa ang alin, karagdagan, 72. Tayong lahat ay kasama sa 72. Tayong lahat ay isinugo saan ka man naroon, anumang pamilya, anumang gawain mo, anuman ang iyong edad. Alam mo, dapat ay kapayapaan. Kapayapaan. Walang isinilang sa mundong ito upang maging ligalig. Pitungkot dalawa. Tayo kasama. 72, tayo hindi lamang para ikalat ang balita tungkol sa payapaan, kung hindi sa ating gawa, mga masasamang espiritu, demonyo patakbuhin. Ako ba'y kasama sa 72 na ang demonyo hindi ko lamang tinatanggihan, siya ba'y napatatakbo ko? O ako ba'y hindi kasama sa 72 sapagkat ako'y ano yung naanig ninyo sa TV, anak ng kadiliman? 72 sa atin ay sinasabi, ito ang isang bagay, huwag ninyong kalilimutan. Ano man ang inyong nagampanan, kung ikaw man ay isang pari, kung ikaw may isang madre, ikaw may isang ama, isang ina, gaano ka man kahusay, sa bandang huli, hindi kung ano ang iyong galing, ang batayan ng tunay na kagalakan. Ang kagalakang walang katapusan sa langit ay sapagkat ikaw ay tinatanggap ng langit. Sapagkat ikaw, ang pangalan mo, doon ay nakalista na. At bakit ka nalista? Sapagkat ikaw ay inampon at tinawag. Sapagkat ikaw ay isinugo at pinagkatiwalaan. Sapagkat tayo ay gumanap sa ating papel at misyon. Sapagkat tayo'y kabilang sa 72. Magalak kayo! Huwag tayong maganap ng galak sapagkat dapat lamang tayong gantimpalaan, marami na tayong pinagtiisan. Magalak tayo, hindi sapagkat tayo'y mga nabubuhay at ang mabuhay ang magsaya. Tulad ng sinasabi ng mga pagano, drink, eat, be merry, for tomorrow you die. Yun ang kanilang kagalakan. Hanggang nabubuhay pa, kumain na parang mamamatay na. May mga tao ba gano'n? May gano'n. Habang nabubuhay pa, gawin mo lahat ang gusto mong gawin. Basta nasabi mong gusto ko, ginawa ko. Bakit? Sapagkat malay mo, baka bukas ay tamaan ka ng kidlat. Yung ba ang galak? Hindi. Ang galak na sa atin ay inyaalok ni Kristo nang sabihin niya, maggalak kayo. Sapagkat matapos ang lahat ng ito, naroon, magsasama-sama tayo. Mga pangalan ninyo, nakalista na. Amen. Maggalak kayo. Amen. Amen. Mga dinigilig, itong diwa ng ating pananampalataya, anong ganda na ating awitin. Sumasampalataya
ni Poncio Pilato ipinako sa krus na matay ibig, dala sa kinaroonan ng mga lumao. Nang may tatlong araw na buhay na mamuli, umakyat sa langit, nalulunok sa kanan ng amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulan paririto ang buhos sa namabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal na pagkawalan ng mga kasalanan, sa pagkabuhay muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan, sa buhay na walang hanggan, sa buhay na walang Anong ganda na ang ating buhay na walang hanggan sa kalangitan ay maawit, tulit-tulit, amen, siya nawa. Iyon na nga. Ang pananampalataya natin ay nagumakaw sa galak. Ang pagsampalataya natin ay pagdakil at pagluwalhati sa Diyos. Ngayon naman, ituloy natin ang pagpupuri sa Diyos sa pamamagitan naman ng ating buong pagtitiwala ng paghahayag ng ating mga kaibigan at mga ilangan. Siya ang bahala sa atin. Mga kinikilip, sabihin natin sa bawat kaibigan, Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong lupa. Panginoon, magpadala ka ng manggagawa sa iyong lupa. Magkaroon nawa ang simbahan ng maraming manggagawa para sa pagpapalaganap ng kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, magdala ka ng manggagawa sa iyong lupa. Magkaroon nawa ng maraming pari at madre sa mga diocese at parokya para sa mga pangailangang espiritual ng buong pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong lupa. Makilala nawa ng mga laikong mananampalataya sa ating mga pamayanan ang kahalagahan ng kanilang papel sa simbahan at sa lipunan, at dapat nila itong gampanan. Manalangin tayo. Panginoon, magdala ka ng mga manggagawa sa iyong lupa. Maabot nawa ng mga misyonero ang mga bansa ng milyong-milyong di Kristyano naghihintay ng pagpapahayag ng kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, magdala ka ng mga manggagawa sa iyong lupa. Tugunin nawa ng kabataan ang panawagan ni Jesus para sa buhay apostoliko. Manalangin tayo. Panginoon, magdala ka ng mga manggagawa sa iyong lupa. Hingit natin panalangin ng ating mga Magpadala ka ng manggagawa sa iyong lupa. Magkaroon nawa ang simbahan ng maraming manggagawa para sa pagpapalaganap ng kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, magdala ka ng manggagawa sa iyong lupa. Magkaroon nawa ng maraming pari at madre sa mga diocese at parokya para sa mga pangailangang espiritual ng buong pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong lupa. Makilala nawa ng mga laikong mananampalataya sa ating mga pamayanan ang kahalagahan ng kanilang papel sa simbahan at sa lipunan, at dapat nila itong gampanan. Manalangin tayo. Panginoon, magdala ka ng manggagawa sa iyong lupa. Maabot nawa ng mga misyonero
Ang mga bansa ng milyong-milyong di Kristiyano naghihintay ng pagpapahayag ng kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, pagdadakanan ang manggagawa sa iyong lupa. Tugunin nawa ng kabataan ang panawagan ni Jesus para sa buhay apostoliko. Manalangin tayo. Panginoon, pagdadakanan ang manggagawa sa iyong lupa. Himig natin panalangin ng ating mga pansarili kailangan. Panginoong Jesus, Ikaw po ang dakilang misyonero ng Ama. Damihan mo ang mga apostol sa iyong Santa Iglesia. Gawin mo silang banal, pagpalain ang kanilang mga pagsisikap na magatid ng tanglaw ng iyong Ebanghelyo sa lahat ng tao. Ikaw na nabubuhay na nagahari, magpakailanman. Amen. Magsiupo po kami. pagtitipan, pagsisimba ay maging kalulugon sa Diyos amang makapangyarihan. Pagkakinawa, Panginoon, pagkakalawan sa iyong mga kamay, sa kapangyarihan, karangalan, sa ating kapaglubakan, at sa buong isang bayan ng iyong kanan. Ama, ang paghahain po namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay upang ito'y maging paghanap araw-araw na aming pag-ibat sa buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat siya ay pasalamatan. Ang manaming makapangyarihan, tunay pong marapat, ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandang loob kami yung pinupot upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinaligdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang parang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya ang iyong minamahal ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kami makapagligtas sa aming pagkaligaw ng landas. Kaya isa ng mga anghel na nagpupuli sa iyong walang humpay sa kalangitan, kami po dito sa shrine ay nagpupuli sa iyong kadakilaan. Sapagkat sa panggitan ng iyong anak naming Panginoong Jesucristo, sa pangyarihan ng banal na Espiritu ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ng iyong sambayanan, upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, may handog ang malinis na alay sa pagsamba sa iyong ngalan. Ama, isinasamo mo namin pakabanalin mo sa kapangyarihan ng Espiritu ang mga kaloob nito. Ito na may maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo na nagutos ipagdiwang namin ang misteryo nito. Noong gabing ipagkalulo siya, kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat sa iyo, hinati iyon, ibinigay sa kaniyang mga lagad na ang wika. Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman matapos na mapunin, kinuha niya ang kalis na may anak. Muli nagpasalamat sa iyo, ibinigay yon sa mga lagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan, na para sa inyo at para sa lahat ay bubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pasalamatan natin ang imagan pananampalataya. Sa krus mo at katapuan, kami inubos mong tunay. O Jesus, sa aming man, itas mo kami.
Kaya hindi ng kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa langitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabihan, kaya bilang pasalamat na ibiyang iniaalay ang buhay at banal na pagkahain nito. Turihan mo ang dugni ko ng iyong sambayanan. Masdan mo po ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami muli ikaw ang pagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming tatanggap sa kanyang katawan ng buo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan, mga katiwa ni Kristo. Kami nawa ay gawin iyong handong habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan naman niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaisa ng Ina ng Diyos, ang Manabiring Maria, kaisa ng ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol, mga martir at lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog po ito na aming pakipagkasundo sa iyo, magbuwanawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa sandaigdigan. Paglalagay mo po sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong Santa Iglesia na nagkakapay sa lupa, kasama na yung lingkod na si Papa Francisco, ng aming obispo si Luis Antonio, ng tanang mga obispo ng buong kaparihan, at ng iyong piniling sambayanan. Tingin mo po ang mga kailangan ng iyong kanangitinipan mo sa iyong harapan. Amang mga bahin, gugupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo po'y patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid namin lumao at ang lahat ng lulisan na sa mundong ito, taglay ang pag-ibig sa iyo. Kami po'y umaasang makarating sa iyong piling at sama-sama magtatamasan ng iyong kaninginang walang maliw sa pagkadaming masisilangan ng iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo para sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri pinagdarama, kaisa ng Espiritu Santo, magpasang walang hanggan. Ay ulitin nating taimtim ang kanyang dalangin na itinuro sa atin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagtawarin mo kami sa aming mga sala para nakapagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Meron ang iyong
hatulan. Siya'y sumasa atin upang lahat alukin ng kanyang buhay at pagmamahal. Siya'y ating tanggapin, ating bikahin. Panginoon, hindi ka dapat magkapuli sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling.
katulad, bunga ng aming pagkamulat, sa nagbabalot ng pagkawasak ng kapaligiran, ipinagkaloob ninyo sa amin. Bunga ng malawakang paglalaban ng idulalaringan sa iba't ibang panig ng mundo. Pagkalooban ninyo kami ay sapat na lakas upang maipalagaran ang kabutihan, katarungan, pagmamahalan, at kapayapaan. Sa gitna ng labanan, ituro ninyo sa amin ang pagtutulungan, sa kasaganahan, ang pagbibigayan. Sa karalitaan, magkaroon po sana ng maayos na pamumuhay. Kung maging ibabaw ang pagkamakasarili, ituro ninyo sa amin ang kababang loob. Sa karalang katarungan, matutunan sana namin ang pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Kung may di pagkakaunawaan, magkaroon po sana ng pagkakasundo at pagkakaisa. Sa kawalan ng pag-asa, maihatid po sana namin ang mabuting balita. Turuan mo kami bumalik sa halip na kalimangan. Maglingkod sa halip na paglingkoran. Huwag po sana na kami maghangal ng karanahan at punuin niyo kami ng inyong pag-ibig at kaluwalhatian. Pahintulutan ninyo kami maging katulad ninyo, sapagkat sa loob parang lamang namin matatagpuan ang tunay na kahulugan ng buhay na makapagbibigay sa amin ng bagong pag-asa. Amen. O Maria, ina ng kapayapaan. Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ang maraming mapagmahal, kami po pakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Pagpalain kayo at ang inyong mga pamilya ng ating mga baging Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kinikilig, tayo'y binigyang buhay at sigla sa banal na Eucharistia, isang buong linggo, gampanan natin ang ating misyon. Kabilang tayo sa 72. Salamat sa Diyos. Dahil dalawa kayo, ano? Manatiling malusog at magpapatuloy. Okay. Sige. Bata pa. Matanda lang kayo sa akin na 5 taon.